Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat and welcome back po sa ating channel. Video panonoorin po natin ngayon. Sabi ni Trillanes, mayroon daw mahihinang loob ang nakapaligid sa Pangulong Bongbong Marcos. Siguro tinutukoy dito dun sa Malacanang. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa tuwing gagawa po tayo o mag-a-upload po tayo ng mga bagong videos kagaya nito. Pati na din sa channel ni Christian Isguera ng Pax Spurs. Umpisahan na po natin and let's go. Nung nag-usap po tayo before the elections, di ba, meron kayong mga binanggit na mga scenarios kung kailan pwede o dapat simulan yung impeachment trial. At nandito na tayo dun sa isang scenario na ang impeachment trial magsisimula after elections. Sa pagbasa nyo po ba, mukha bang foregone conclusion na talagang walang numero ang conviction? At kung ituloy ang trial, headed for acquittal si Sara Duterte? No. Alam nyo yung mga pessimist, yung mga pacifist or yung mga pessimist, ganyan yung sasabihin. Isusuko na yung labanan, hindi pa nagkakaputukan. Ako, I have participated in one impeachment trial. Sa onset, lamang yung leaning acquittal, 13 yon. Ito yung impeachment ni late Chief Justice Renato Corona. Yung leaning acquittal, lamang sila 13. Yung leaning conviction, 10 lang. Yun yung sabungan. Pero nung na-present na yung mga ebidensya, nung maliwanag sa lahat na talagang unfit to be Chief Justice, si Justice Corona, kasi mataas ang standard as Chief Justice. Meron siyang SALN, merong hindi dineclare. So nung naglabas yung mga bank accounts as presented by the prosecution through the bank officials themselves, nakita doon yung disparity. Plus may mga iba pang mga high-end condominiums na hindi listed. So because of that, eventually, nag-shift. In the end, 20 ang nag-convict, 3 yung nag-acquit. So, yung mga pessimist or yung mga mahina yung dibdib or pacifist or yung may mga dual loyalties within the administration ni President Marcos, kasi maraming dual loyalties dyan na they can play both sides. Yan ang sasabihin, ako, alanganin, ganito. And it will drain yung yung pep, yung zeal mo to see this through. Kasi puro negay, alam mo yon, parang sinusuko na ganon. So, yan ngayon na magiging tendency. Pero sabi ko, ang bilangan sa dulo, hindi sa harap. So, nobody can say it's a foregone conclusion. Kasi I have seen during that impeachment ni Corona, mga talagang kung papakinggan mo lang yung statements, talagang set in stone na . Pero, lo and behold, nag-convict. Yan. So saan mag-figure dun sa analysis ninyo, yung sinabi nyo nung simula, na itong binabanggit ni President Marcos could be a way to parang face-saving strategy? There could be a scenario na hindi natin nakikita na baka hindi nga matuloy yung impeachment trial. I hope and I pray na matuloy, kasi ako confident ako na pag lumabas yung mga ebidensya ng corruption ni Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord, pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. At yan ang ngayon. Dapat para din sa akin, dapat ma-impeach or mapag-usapan to kasi regarding to sa corruption . At sobra na, talamak na yung corruption sa Pilipinas. Kaya ang affected talaga dito, tayong mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga mahihirap, no? Kasi taxes ng mga nagtatrabaho yan na kahit na minimum lang ang sinasahod mo,
nagbibigay ka pa rin ng tax dyan. In the end, di ba? Tapos, hindi natin alam na ninanakaw lang pala, binubulsa lang pala. Milyon, bilyon, no? Milyon, hindi na nga milyon, bilyon na nga tong pinag-uusapan dito, no? Kaya dapat talaga, para sa akin, may mga, naisabi ko na to sa mga ibang vlogs ko, na dapat talaga ilabas na yung death penalty para sa korupsyon, no? 100,000 pataas. Automatic bitay na. Hindi na masyadong patagalin at ang hahatol dapat mga taong bayan na. Kasi kung padadaanin pa sa DOJ natin o ano pa bang Supreme Court yan, tatagal lang hanggang sa mababaliwala, di ba? Sana ilabas yung death penalty at pinaka the best, unahin syempre yung mga murder, di ba, massacre, ayan, corruption, tsaka yung drug lord, no? Yung mga ibang kaso, madali ng pag-usapan pa yan. Pero yung tatlo na yan, yung pinaka-major, automatic bitay na agad. Kaya dapat ilabas na tong death penalty talaga. Aprobahan na yan ng mga congressman at senado. Huwag sana silang matakot, no? At kung wala naman silang ginagawang masama, pirmahan nila yon. Dapat nga, mas gusto nilang gawin yon para sa ikauunlad talaga ng bansa natin. Kasi yan talaga ang bumabagsak. Yan yung nagiging anay para bumagsak ang bansa natin, no? Kasi yung mga imbis na nagagastos pa para sa mga katulayan, kabahayan o ibang proyekto, napupunta lang halos yung mahigit kalahati na nga napupunta sa bulsa ng mga kurakot dyan, no? Kaya dapat ilabas ang death penalty at ayun lang, sana ilabas yon. Yun ang magiging hatol. Walang filter ito, walang fake news na social media na kaya nilang baluktutin. Hindi, kasi magiging magiging teleserye ito kahit hapon. Mapapanood nila straight from the source. Kaya maraming mamumulat, and I'm sure of that. Tapos where the public opinion goes, the senators would go as well. Okay. Actually, nga, yung isa sa mga inaabangan namin yung bank accounts, dahil talaga magiging very powerful yung impeachment court. Kaya nilang utusan yung mga bangko to reveal those alleged bank accounts para magkaalaman na once and for all, dahil you've been talking about this for so many years. Ito nga pala, no, Senator, kasi you mentioned yung 2012 impeachment trial ni then Chief Justice Renato Corona. Yeah. Pero I think the big difference then was yung presidente nakaupo nun, si Noynoy Aquino, talagang dinidiinan niya yung pangangailangan for him na dapat ma-convict itong si Renato Corona in the face of the so-called strong statements coming from many senators then. Pero ang pagkakaiba ngayon, si President Marcos, ang kanyang pronouncement ayaw na impeachment. So, how would you read that? Ang sinasabi ko nga, yung statement niya ngayon was brought about by the results of the elections that didn't go his way. Kaya nga sinasabi ko, in the hypothetical scenario na nakapasok yung 4 at nalaglag yung mga leaning acquittal candidates, do you think he would still say or have the same tone? No. Iba ito. And yung pagdiin na sinasabi mo kanina, yun ang anak, ang unang pumirma. Hindi pa enough na diin yung 260 yung congressman na pumirma. So that should be construed as dinidiinan. At ito, i-correct ko lang, si President Noynoy Aquino nun, every time he's being asked sa media, wala naman diin Sinasabi niya, constitutional process ito, nasa Senate yan. Alam nyo, the usual things they say na independent yung impeachment court. So, wala kang maririnig na kailangan yung i-convict yan or kung anything. You can review those moments. Walang sinabi si President Marcos ay President Noynoy Aquino. Pero itong statement na pinakahuli ni President Marcos, you don't see this as the President giving up or raising the white flag? That's precisely what I'm saying. Ang sinasabi ko nga, because hindi lumabas
yung ninanais na resulta ng eleksyon, yung mga nakapaligid sa kanya siguro na medyo may hinaing dibdib or dual loyalty or pacifist, pessimist, kung ano man, yun ang itinutulak sa kanya. At kumbaga, let's just avoid the unwinnable war. Parang ganon. Yun ang sinasabi ko. Okay, alright. Ganun lang kaikli yung panayam ni Christian Esguerra dito kay Trillanes. Pero kay Trillanes, medyo dati ayoko dyan eh. So ngayon, lahat ng mga sinasabi niya noon patungkol sa dating administrasyon, napatunayan niya. No, yun na totoo lahat. Kaso lang sayang hindi siya nanalo bilang mayor ng Caloocan. Sayang din para sa akin to, no. Dati inis din ako, pero mababasa mo rin tong taong si Trillanes, simple lang eh, no, pero may lalim. At talagang pag nag-imbestiga siya or nag-akusa siya, kaya niyang patunayan na totoo. Ako naman sa dating administrasyon, Duterte din talaga ako. So lahat naman ng ginawa ni President Digong, saludo ko doon. Except lang talaga yung paglapit niya, pagkampi niya at pagdikit niya, lalo na takipagkaibigan siya at sumusunod siya sa sinasabi ng incheck na si Xi Jinping, no? So na ngayon nararamdaman natin kung ano yung ginagawa sa atin dito sa West Philippine Sea, yung mga pambubuli, pang-aangkin na halos gusto nila gawin na tayong probinsya nila, no? Hindi naman pwede yon. Hindi sila pwedeng gaganunin nila tayo dahil tayo may sarili tayong bansa. Ang laki na nga ng bansa nila no? Huwag na nilang pakialaman yung sa atin. Kaya yun lang yung pinaka hindi maganda sa ginawa ni dating Pangulo para sa akin, no? Pero the rest okay naman. So ayun lang po, ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy and world peace. Salamat po.